Hello, kamusta ka at welcome back sa channel ko. Alam mo ba kung ano ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao kapag gusto nilang magustuhan sila ng isang tao? Pinipilit nila. Sobra silang nagpapapansin, laging available, laging nauuna mag-chat, laging handang ibigay ang lahat kahit hindi pa naman hinihingi. Ang iniisip nila, kapag ipinakita kong mabait ako, siguradong magugustuhan niya ako. Pero napansin mo ba, minsan, habang lalo kang humahabol, parang lalo namang lumalayo ang taong gusto mo. Nakakatawa pero totoo, parang butterfly lang yan. Kapag hinabol mo ng hinabol, palipad ng palipad. Pero kapag kalmado ka lang at nag-aalaga ng sarili mong hardin, kusa itong dumadapo sa'yo. Kung naranasan mo na iyan, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Halos lahat ng tao dumaan diyan. Kahit sino, kapag may gusto, minsan nawawala ang tamang diskarte. Imbes na maging natural, nagiging scripted. Imbes na confident, nagiging desperado. Ano yun mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi ito tungkol sa manipulasyon. Hindi ito tungkol sa mga linyang pampabagsak o mga teknik na kunwari ay siguradong mai-inlove sa'yo ang isang tao. Dahil ang totoo, wala namang magic formula para pilitin ang puso ng iba. Ang pag-uusapan natin ay ang mga ugaling natural na nakaka-attract. Mga simpleng bagay na hindi kailangang ipilit pero malaki ang epekto. Dahil ang tunay na attraction, hindi nagsisimula sa hitsura. Mas nagsisimula ito sa nararamdaman ng isang tao kapag kasama ka niya. Isipin mo ito, may dalawang tao kang nakilala. Yung una, sobrang gwapo or sobrang ganda nga pero sa bawat usapan ninyo puro siya ang bida. Puro siya ang kwento, halos hindi ka makasingit. Sa umpisa interesado ka. Pero habang tumatagal, napapagod ka. Yung pangalawa naman, simpleng tao lang. Hindi naman artista ang dating. Pero kapag kausap mo siya, pakiramdam mo importante ka. Pinapakinggan ka. Hindi siya nagmamadaling magbigay ng opinyon. Marunong siyang ngumiti. Marunong siyang tumawa sa tamang oras. At kapag umuwi ka, napapangiti ka pa rin. Kung tatanungin kita, sino ang mas gusto mong makasama ulit? Kadalasan, hindi ang pinakagwapo o pinakamaganda ang nananatili sa isip natin. Ang nananatili ay ang taong nagpapagaan ng pakiramdam natin. Iyan ang unang sikreto. Kapag gusto mong magustuhan ka ng isang tao, huwag mong unahin kung paano ka magmumukhang perpekto. Unahin mong isipin kung ano ang mararamdaman niya kapag kasama ka. May mga taong pagkatapos mong makausap, parang gusto mo agad umuwi. Nakakapagod. Puro reklamo. Puro negatibo. Lahat na lang problema. May mga tao namang kahit 10 minuto mo lang nakausap, gumagaan ang araw mo. Hindi dahil wala silang problema, kundi dahil hindi nila ipinapasa ang bigat nila sa iba. Napakalaking bagay niyan. Hindi mo kailangang maging komedyante para maging interesting. Hindi mo kailangang maging mayaman para maging attractive. Minsan, sapat na ang pagiging kalmado, magaan kasama, at marunong makinig. At doon pumapasok ang isang ugaling madalas nakakalimutan ngayon. Ang pakikinig. Sa panahon ngayon, halos lahat gustong magsalita. Lahat gustong mapansin. Lahat gustong magkwento tungkol sa sarili nila. Pero alam mo ba kung sino ang hindi malilimutan? Yung taong marunong makinig ng totoo. Hindi yung naghihintay lang na matapos kang magsalita para siya naman ang bida. Kundi yung talagang interesado sa sinasabi mo. Kapag may nagkukwento sa'yo, huwag mong isipin agad ang isasagot mo. Intindihin mo muna. Kapag may nagsabing pagod siya, huwag agad sabihin, ako nga mas pagod. Kapag may nagsabing nalulungkot siya, huwag agad ikwento ang sarili mong problema. Minsan sapat na ang simpleng, talaga? Anong nangyari? Napakasimpleng tanong, pero napakalaki ng epekto. Dahil ang bawat tao, gusto nilang maramdaman na may nakakaintindi sa kanila. At kapag ikaw ang taong nagbibigay ng ganoong pakiramdam, hindi nila mapapansin na unti-unti ka nang nagiging espesyal sa paningin nila. Hindi dahil nagpapapansin ka, kundi dahil iba ang pakiramdam nila kapag kasama ka. May kwento akong narinig noon tungkol sa isang matandang mag-asawa na mahigit 40 taon ng kasal. Tinanong ang lalaki, ano ang sikreto kung bakit hanggang ngayon mahal na mahal ka pa rin ng asawa mo? Ang sagot niya, hindi ako perpekto. Marami rin akong pagkakamali, pero araw-araw pinaparamdam kong mahalaga ang sinasabi niya. Napakasimple. Hindi niya sinabi na binibilhan niya araw-araw ng mamahaling regalo. Hindi niya sinabi na araw-araw silang nagde-date. Ang sinabi niya, pinapakinggan niya. At sa totoo lang, maraming relasyon ang hindi nasisira dahil nawalan ng pagmamahal.
Nasasaktan sila dahil pakiramdam nila, hindi na sila naririnig. Kaya kung gusto mong magustuhan ka ng isang tao, huwag kang magmadaling magpasikat. Mas maganda pang magpakita ng tunay na interes. Magtanong! Makinig! Alalahanin ang maliliit na detalye. Kung sinabi niyang paborito niya ang kape kaysa soft drinks, tandaan mo iyon. Kung sinabi niyang kinakabahan siya sa interview niya bukas, kumustahin mo kinabukasan. Hindi dahil strategy iyon, kundi dahil genuine kang nagmamalasakit. At alam mo kung bakit epektibo iyon. Dahil bihira na ang taong tunay na nakikinig ngayon. Habang karamihan ay gustong mapansin, ikaw naman ang maging taong marunong magbigay ng atensyon. Napakalaking kaibahan nun. May isa pang bagay na madalas hindi napapansin. Ang confidence ay hindi maingay. Maraming tao ang akala nila, para maging attractive, kailangan lagi kang bida. Kailangan lagi kang may opinion sa lahat. Kailangan lagi kang nagpapakitang kaya mo ang lahat. Pero ang tunay na confidence tahimik. Hindi siya kailangang patunayan bawat minuto. Kapag may mali siya, inaamin niya. Kapag may hindi siya alam, hindi siya nahihiyang magsabi ng hindi ko alam. Kapag may mas magaling sa kanya, hindi siya naiinggit. At alam mo kung bakit napaka-attractive ng ganoong tao? Dahil komportable siya sa sarili niya. Hindi siya naghahanap ng approval sa bawat kilos niya. At kapag nakita ng ibang tao na tanggap mo ang sarili mo, mas madali ka rin nilang matatanggap. Isipin mo ang isang puno. Hindi ito sumisigaw araw-araw na tingnan niyo ako. Tahimik lang itong lumalaki. Pero kapag dumating ang tamang panahon kusa itong namumunga, ganito rin ang tao. Kapag sobra kang abala sa pagpapatunay ng halaga mo, minsan nawawala ang tunay mong halaga. Pero kapag tahimik kang nag-i-invest sa sarili mo, sa ugali mo, sa respeto mo sa sarili, at sa paraan ng pakikitungo mo sa iba, may mga taong kusang mapapalingon at magsasabing, may kakaiba sa taong ito. At kadalasan hindi nila agad maipapaliwanag kung ano yon. Ang alam lang nila, gusto ka nilang makilala pa, at iyan ang nakakatuwa sa tunay na atraksyon. Hindi ito parang ilaw na biglang sisindi at bigla ring mamamatay. Mas kahawig ito ng pagsikat ng araw. Hindi mo halos napapansin kung kailan nagsimulang lumiwanag, pero maya-maya, kitang-kita mo na ang buong paligid. Ganon din kapag ang isang tao ay unti-unting nahuhulog ang loob sa'yo. Hindi iyon dahil sa isang malupit na pick-up line. Hindi rin dahil sa isang mamahaling regalo. Mas madalas, nangyayari iyon dahil sa maliliit na bagay na paulit-ulit mong ginagawa. Isa sa mga iyon ay ang pagkakaroon ng sarili mong buhay. Napansin mo ba na mas interesado tayo sa mga taong may sariling direksyon? Hindi ibig sabihin na kailangan kang maging milyonaryo o sobrang successful. Ang ibig sabihin lang, mayroon kang mga bagay na nagbibigay ng saysay sa buhay mo kahit wala pa ang taong gusto mo. May sarili kang mga pangarap, may sarili kang mga responsibilidad, may sarili kang mga hilig, may sarili kang mundo. Kapag ang isang tao kasi ay umiikot na lang ang buong buhay sa taong gusto niya, nagiging mabigat iyon. Parang bawat oras, hinihintay ang reply. Bawat online status, binibigyan ng kahulugan. Kapag hindi agad nag-message, kung ano-anong kwento na ang nabubuo sa isip. Galit ba siya? May iba na ba siya? Baka ayaw na niya sa akin. Minsan wala namang problema, busy lang talaga ang tao. Pero dahil wala kang ibang pinagkakaabalahan, doon umiikot ang buong emosyon mo. Hindi healthy iyon, hindi lang para sa relasyon, kundi para rin sa sarili mong kapayapaan. May kilala akong lalaki na halos araw-araw niyang sinusundo ang babaeng gusto niya. Lahat ng gusto nito, ginagawa niya. Halos wala na siyang oras sa pamilya, sa mga kaibigan, pati sa sarili niyang pangarap. Akala niya, iyon ang pagmamahal. Pero makalipas ang ilang buwan, sinabi ng babae, parang wala ka ng sariling buhay. Masakit marinig iyon, pero may katotohanan. Dahil ang isang taong may sariling pangarap ay mas nakakabilib kaysa sa taong handang isuko ang buong pagkatao niya para lang mapansin. Kapag inaalagaan mo ang sarili mong buhay, mas marami kang kwento, mas marami kang natututunan. Mas masaya kang kasama dahil hindi lang iisang tao ang sentro ng mundo mo. At alam mo ang nakakagulat? Kapag hindi mo pinipilit ang atensyon ng isang tao, mas napapansin ka niya. Hindi dahil sa naglalaro ka ng hard to get, kundi dahil ipinapakita mong buo ka na kahit wala pa siya. At ang taong buo ang pagkatao, mas madaling hangaan. May isa pang ugali na napakalakas ng epekto pero bihirang pag-usapan. Ang pagiging totoo. Sa social media ngayon, parang lahat gustong magmukhang perpekto. Laging masaya. Laging successful, laging maganda ang buhay. Pero sa totoong mundo, alam nating walang taong ganoon. Lahat tayo may insecurities.
Lahat tayo may mga araw na pagod. Lahat tayo nagkakamali. Kaya kapag may nakilala kang taong hindi natatakot maging totoo, nakakagaan iyon sa pakiramdam. Hindi siya nagpapanggap na alam niya ang lahat. Hindi siya nahihiyang tumawa sa sarili niyang pagkakamali. Hindi siya gumagawa ng imahe na hindi naman talaga siya. At iyon ang dahilan kung bakit nagtitiwala ang mga tao sa kanya. Ang attraction kasi ay hindi lang tungkol sa kilig. Malaki ang koneksyon nito sa tiwala. Tanungin mo ang sarili mo. Kung may dalawang tao kang pagpipilian, sino ang mas gusto mong makasama? Yung taong parang perpekto pero hindi mo alam kung alin ang totoo sa mga sinasabi niya? O yung taong may mga kahinaan pero ramdam mong genuine? Karamihan sa atin pipiliin ang pangalawa. Dahil mas madaling mahalin ang taong totoo kaysa sa taong perpekto lang sa paningin ng iba. Isa pa, huwag mong kalimutang igalang ang espasyo ng isang tao. Ito ang bahagi na madalas hindi naiintindihan. Kapag gusto natin ng isang tao, gusto natin lagi siyang kasama. Gusto natin lagi siyang kausap. Gusto natin lagi siyang may update. Pero tandaan mo ito, ang pagmamahal ay parang paghawak sa buhangin. Kapag sobrang higpit ng hawak mo, mas mabilis itong mawawala sa pagitan ng mga daliri mo. Pero kapag tama lang ang hawak mo, nananatili ito. Hindi ibig sabihin ito na maging malamig ka. Hindi rin ibig sabihin na huwag kang magpakita ng effort. Ang ibig sabihin lang, respetuhin mo rin na may sarili siyang oras, sariling buhay, at sariling responsibilidad. Kapag hindi siya agad nakapag-reply, huwag agad magalit. Kapag gusto niyang magpahinga, hayaan mo. Kapag may oras siya para sa pamilya o trabaho, suportahan mo. Dahil ang respeto ay mas matibay na pundasyon kaysa sa selos. May isang matandang lalaki ang minsang nagsabi, kapag mahal mo ang ibon, huwag mong putulin ang pakpak nito para hindi makaalis. Alagaan mo ito ng mabuti para piliin nitong bumalik. Napakagandang paalala, hindi lang sa pag-ibig, kundi sa lahat ng relasyon. Ang taong nakakaramdam ng kalayaan ay mas gustong manatili kaysa sa taong nakakaramdam ng pagkakakulong. At may huli pa akong gustong ibahagi sa puntong ito. Matutong maging masaya kahit walang kasiguraduhan. Oo, mahirap yon. Lalo na kapag gusto mo na talagang malaman kung gusto ka rin ba niya. Pero isipin mo ito. Hindi ba mas magaan mabuhay kung ginagawa mo ang tama hindi dahil sigurado kang mamahalin ka, kundi dahil iyon ang klase ng taong gusto mong maging? Maging mabait hindi para suklian. Maging marespeto hindi para purihin. Maging maalaga hindi para magkaroon ng kapalit. Kapag ganun ang mindset mo, hindi ka basta-basta nadudurog kapag hindi naging kayo. Masasaktan ka pa rin, syempre. Normal yon. Pero hindi mawawala ang respeto mo sa sarili. At iyon ang isa sa pinakamahalagang sikreto. Dahil ang taong marunong magmahal nang hindi kinakalimutan ang sariling halaga ay may kakaibang dating. Hindi siya kailangang makiusap para mahalin. Hindi siya kailangang magbago para lang tanggapin. Hindi siya kailangang magsuot ng maskara para lang mapansin. Sapat na ang pagiging pinakamahusay na bersyon ng sarili niya sa bawat araw. At kadalasan, iyon mismo ang uri ng taong hindi madaling makalimutan. May isa pang sikreto na madalas hindi napapansin ng karamihan. At sa totoo lang, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit may mga taong hindi naman sobrang gwapo o sobrang ganda. Pero sila pa rin ang laging hinahanap at namimiss. Alam mo kung ano iyon? Marunong silang magbigay ng kapayapaan. Isipin mo ang buhay ng isang ordinaryong tao. Gigising ng maaga para pumasok sa trabaho. Haharapin ang traffic, deadlines, bayarin, problema sa pamilya, at kung minsan pati sariling insecurities. Pag-uwi sa bahay, pagod na pagod na. Ngayon isipin mo kung ikaw ang taong nagbibigay pa ng dagdag na stress. Konting hindi mo lang na-replyan, tampu agad. Konting mali, away agad. Konting hindi nasunod ang gusto mo, drama agad. Hindi ba nakakapagod? Pero kapag ikaw naman ang taong nagbibigay ng katahimikan, ibang usapan na yon. Hindi ibig sabihin na wala kang emosyon. Hindi ibig sabihin na hindi ka na masasaktan. Ang ibig sabihin lang, marunong kang kontrolin ang sarili mong nararamdaman. Hindi lahat ng iniisip mo, kailangan mong sabihin agad. Hindi lahat ng nararamdaman mo, kailangan mong ibuhos sa taong gusto mo sa mismong sandaling nararamdaman mo iyon. May mga pagkakataon na mas magandang huminga muna. Mag-isip muna, magdasal muna kung kinakailangan. Dahil maraming relasyon ang hindi nasisira dahil sa malalaking problema. Minsan paulit-ulit na maliliit na away ang unti-unting sumisira sa pagmamahalan. Naalala ko tuloy ang kwento ng isang mag-asawang halos 50 taon nang magkasama. May nagtanong sa kanila, hindi ba kayo nag-aaway? Napangiti ang matanda at sinabing, nag-aaway din kami. Ang pinagkaiba lang, hindi namin ginagawang kompetisyon kung sino ang mananalo. Napakalalim ng sinabi niyang iyon. Kasi sa maraming relasyon ngayon,
Ang mahalaga ay mapatunayan kung sino ang tama. Pero sa matatag na relasyon, ang mahalaga ay mapanatili ang respeto. Hindi ka magiging attractive kung lagi mong gustong ikaw ang panalo sa argumento. Mas hahangaan ka ng isang tao kapag marunong kang umamin ng mali at marunong kang humingi ng tawad. Hindi nakakabawas ng pagkatao ang pagsasabing pasensya na. Sa katunayan, mas ipinapakita nito na malakas ang loob mo. Dahil ang ego ay laging gustong manalo. Pero ang pagmamahal marunong magpakumbaba. May isa pang ugali na talagang hindi naluluma, ang pagiging masayahin. Hindi ibig sabihin na dapat kang tumawa buong araw. Hindi rin ibig sabihin na kailangan mong gawing biro ang lahat. Ang ibig sabihin lang, huwag mong kalimutang ngumiti sa buhay. Kapag kasama mo ang taong gusto mo, huwag puro problema ang pag-usapan. Magkwentuhan kayo, magtawanan kayo. Magbalikan kayo ng mga nakakatuwang alaala. Dahil ang utak ng tao ay mahilig magtanda ng emosyon, kapag palagi kang konektado sa masasayang alaala, mas gugustuhin kanyang makasama ulit. Hindi niya man maalala ang eksaktong mga salitang sinabi mo. Maalala niya ang pakiramdam na masaya siya kapag kasama ka. At iyon ang hindi nabibili ng kahit anong regalo. Alam mo rin ba na napakalakas ng epekto ng pagiging consistent? Maraming tao ang magaling lang sa umpisa. Sweet sa unang buwan, laging may good morning, laging may effort. Pero habang tumatagal, unti-unting nawawala. Parang apoy na mabilis magliyab pero mabilis ding mamatay. Mas mahalaga ang maliit na effort na tuloy-tuloy kaysa sa malaking effort na minsanan lang. Parang pagdidilig ng halaman. Hindi mo kailangang buhusan ng isang drum ng tubig sa isang araw tapos pababayaan mo na ng isang buwan. Mas mabuting kaunting dilig araw-araw. Ganoon din sa relasyon. Ang simpleng pangungumusta, yung simpleng pag-alala sa mahalagang araw, ang simpleng ingat ka, ang simpleng kumain ka na ba? Kapag galing iyon sa puso, mas malaki ang halaga kaysa sa mga salitang magaganda pero walang kasunod na gawa. At bago natin tapusin ang usapan na ito, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na sana ay hindi mo makalimutan. Hindi lahat ng taong gusto mo ay magugustuhan ka rin. Masakit tanggapin, pero bahagi iyon ng buhay. At wala iyong ibig sabihin na kulang ka. Hindi ibig sabihin na hindi ka sapat. Ibig sabihin lang hindi kayo para sa isa't isa. Parang sapatos. Hindi dahil maganda ang sapatos, ibig sabihin kasya na ito sa lahat. May mga taong hindi talaga tugma. At ayos lang yon. Ang mahalaga, huwag mong ipagpalit ang respeto mo sa sarili para lang makuha ang pagmamahal ng isang taong hindi naman kayang ibigay iyon sa iyo. Dahil ang tamang tao, hindi ka pahihirapang maging ibang tao. Hindi ka pipiliting baguhin ang buong pagkatao mo. Hindi ka pagpapahabulin ng walang katapusan. Makikita niya ang halaga mo kahit hindi ka nagmamakaawa. Kaya habang hinihintay mo ang tamang tao, huwag mong kalimutang ikaw mismo ang maging tamang tao. Alagaan mo ang sarili mo. Palawakin mo ang kaalaman mo. Pangalagaan mo ang kalusugan mo. Ayusin mo ang ugali mo. Tuparin mo ang mga pangarap mo. Dahil kapag dumating ang araw na makilala mo ang taong para sa'yo, hindi mo na kailangang magpanggap. Makikilala ka niya sa tunay mong anyo. At doon nagsisimula ang pinakamagandang klase ng pagmamahalan. Kung umabot ka hanggang dulo ng video na ito, gusto kitang pasalamatan. Sana ay may kahit isang aral na tumatak sa puso mo at madala mo sa araw-araw mong pakikitungo sa ibang tao. Kung may karanasan ka tungkol sa pag-ibig, attraction, o isang leksyong natutunan mo sa buhay, ikwento mo sa comment section. Baka ang kwento mo ang maging inspirasyon ng ibang nanunood. At kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe para mas marami pa tayong mapag-usapang mga aral tungkol sa relasyon, self-growth, at kung paano maging mas matatag at mas masaya sa buhay. Laging tandaan, ang tunay na sikreto para magustuhan ka ng tamang tao ay hindi ang paghahabol. Ang tunay na sikreto ay ang pagiging isang taong may pagmamahal sa sarili, may respeto sa kapwa at may pusong totoo. Kapag dala mo ang mga katangiang iyon, hindi mo na kailangang pilitin ang lahat. Ang tamang tao ay makakakita ng halaga mo at ang pag-ibig na darating ay hindi kailangang habulin dahil kusa itong lalapit sa tamang panahon. Hanggang sa muli, ingatan mo ang puso mo, huwag mong kalimutang pahalagahan ang sarili mo at patuloy kang maging liwanag sa buhay ng ibang tao. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.